Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pinabuelo pa kasi Ito na nga ba yung sinasabi ko Simula nung nawala talaga itong si former Speaker Martin Romualdez, talagang literal na mukhang nakakabuelo. Ito nga pong tandem ng mga Duterte. Tandaan nyo mga minamahal nung naupo bilang Speaker of the House. Ito nga pong si former Speaker Martin Romualdez. Yung lakas CMD ay talagang lumaking grupo. Bilang tinawag pa nga itong super majority party. Gets ninyo? So halos ng dominant blocks abay nakapila lamang po sa iisang liderato. Kahit ngayong Makabayan, pansinin ninyo, 'di ba hindi sila nagkaroon ng aggressive movement laban nga po dito kay PBBM. Ngayon ano nga ba yung punto natin dito? Paano ko nasabing nakabuelo? Alam ba ninyo, may umuugong na usapan kahit nga sa grupo namin na itong si Aling Maliit, itong si Gloria Macapagal Arroyo, di umano. Abay, ito daw po ang nasa likod ng third impeachment complaint laban nga po kay President Bongbong Marcos. So, tauhan niya daw itong si Mike Defensor. At you know what mga minamahal, yung lakas CMD, alam naman natin na miyembro din dyan itong si Aling Maliit. So ngayon, ano nga ba yung pinaka-pino-point out natin dito? Yung hawak kasi ngayon mga minamahal ni BOJD, which is yung Partido Federal ng Pilipinas. Alam nyo ba kung ilan lang yung miyembro niyan? 27. So, yung 27 na miyembro ng Kamara, sa laro ng impeachment, talo yan. 'Di ba? Sa impeachment, yung 27, hindi po yan critical mass. Yung 27 sa impeachment, hindi po niya yan kayang kontrolin ang mga committees. At yung 27 na yan, hindi niya po kayang pigilan ang coordinated moves ng kalaban. Pakatandaan ninyo, yung impeachment complaint na yan mga minamahal ay talagang nasa konstitusyon, 'di ba? So yung president at yung vice president, abay pwede pong i-impeach yan dahil sila po ay mga impeachable official. So sinabi ko na din sa inyo na meron pong dalawang paraan ng impeachment complaint. Una na nga po doon mga minamahal ay yung tinatawag natin na dapat merong private citizen na mag-file ng impeachment tapos sponsoran po ito ng House or yung direkta na mismo sa House member at makakuha ng 1/3 vote. So, yung ginawa nila Mike Defensor, abay yung isa, 'di ba? Yung may nag-endorso. I mean, wala namang nag-endorso ko sa kanila Ang nangyari talaga, nag-file lang sila, pero walang nag-endorse na kongresista. So, feeling ba natin si Gloria lalabas dito, mga minamahal, at siya ang mag-i-endorse ng impeachment na i-filed ni tawag dito ng grupo ni Manong Chavit. Alam naman natin na itong si Aling Maliit, pag naririnig natin yung pangalang yan, siya po yung ibig sabihin ng greediness, yung hunger for power. 'Di ba? So ngayon nga po mga minamahal, isa lang yung napapansin ko kasi kung ikukumpara natin yung lakas CMD, 'di ba? At ikukumpara natin yung PFP, 'di ba? Noong 19 Congress, sa ilalim po ni former House Speaker Martin Romualdez, sabi ko nga sa inyo, lumaki po yung lakas CMD. At tinawag nga po itong super majority party. Samantalang ito nga pong 20th Congress, mga minamahal, minority ang party pa rin, 'di ba? Ng speaker. And fragmented ang alliances nila. So, mas madaling galawin ang House mula sa loob.
Samantalang nung panahon ni former Speaker Martin Romualdez, 'di ba sabi ko nga sa inyo, kahit nga po Makabayan Block, abay, tawag dito, yung Makabayan Block, hindi po sila nakakaporma nung si Speaker Martin Romualdez yung yung Speaker of the House. Kasi stable yung House 'Di ba kontrolado ni Speaker yung committee. Walang espasyo para sa mga impeachment plays laban kay President Bongbong Marcos. So, yung moves, bakit nga ba hindi nagpapakita itong si GMA? Malamang pag nagpakita yan, matatanggalan yan ng allocables. 'Di ba mga minamahal? So, itong ginagawang impeachment maneuvering ng mga DDS, isang maling movement lang talaga dyan, mai-impeach itong si PBBM. Kapag, hindi to nabantayan ni Bo GD. Kasi itong si Mike Defensor, hindi po random ang pagpasok niyan mga minamahal. Ang presensya ni Mike Defensor dito nga po sa filing ng impeachment complaint ay hindi yan aksidente. Sinadya po yan. Alam naman natin na nasa inner circle, mga minamahal, itong si Mike Defensor ni Gloria Macapagal Arroyo. 'Di ba? Malalim ang koneksyon niya sa Lakas CMD at sanay po yan sa institutional power plays at hindi po sa street politics. Hindi natin dapat binabaliwala ang pagpasok ni Mike Defensor. Kahit si Mike ang mag-play, magkaroon ng role dyan sa impeachment na yan, walang mawawala. Dahil unang-una, hindi naman siya part ng government official. Kung parte siya ng government official, hindi magsasalita yan. Kasi matatanggalan ng allocables yan 'Di ba? So, kahit iba-iba, mga minamahal, ang complaint, kagaya ng sa Makabayan, hindi ito dapat baliwalain. Dahil ito ay indikasyon na gumagalaw na muli ang grupo ng Arroyo at Duterte Network. Natatandaan ninyo, yung meron tayong balitang narinig noon na itong si PBBM balak ipa-impeach ni GMA. 'Di ba? Narinig lang yan, natunugan lang yan ni Martin Romualdez. Dinemote niya itong si Gloria from Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker at hanggang sa nawala na sa mapa. 'Di ba? Nung si Martin Romualdez ang Speaker of the House, solid po ang lakas ng CMD. 'Di ba? Na nakaantabay sumusuporta sa Pangulo. Sarado ang pinto sa mga destabilization. Nung nawala sa speakership, ano yung nangyari? Nagkaroon ng spasyo ang mga Duterte-aligned operators nakapasok sa mapa. Unti-unting nakakabuelo. At mas madali silang nakakahanap ngayon ng numero. And lalo pat mas madali na din makakapag-file ng impeachment test, mag-test at mag-pressure. So yan yung tunay na panganib. Yung mathematics, yung matematiko, hindi yung ingay or reklamo, kundi yung numero na nasa likod nito. Ngayon, paano natin to nasabi na delikado ito kay PBBM? Ang impeachment ay isa po yung political bleeding. 'Di ba? Na kahit magtagumpay, nauubos pa din ang political capital, 'di ba? I mean, kahit hindi magtagumpay, nauubos ang political capital. Pasensya na, meron kasi akong pinagbabasihan dito. Itong picture ni GMA na kasama, itong sila Mike Defensor. 'Di ba? So kahit hindi magtagumpay, mga minamahal, nauubos ang political capital, 'di ba? Kahit hindi magtagumpay yung impeachment complaint na i-filed, mga minamahal, dito nga po kay President Bongbong Marcos, nauubos ang political capital, 'di ba? Napupunta, mga minamahal, sa depensa ang administrasyon. Puro defense, hindi na sila nakaka-attack. So nasisira ang momentum ng governance agenda. So, at kung kulang sa numero ang House leadership, mas lalong unang-una, mahirap pigilan ang escalation, mahirap kontrolin ang narrative, at mahirap i-neutralize ang operators sa loob. So ngayon, bakit kailangan natin
itong si Martin Romualdez. Hindi to usapin sa personalidad ha. Ito po ay usapin sa institutional survival. Kasi kay Martin Romualdez, mga minamahal, may nabubuong super majority network. 'Di ba? May tested command ang lakas CMD. May kakayahang isara ang house sa destabilization. Siya ba ang political shield ng ating Pangulo from 2022 to 2025? Hindi yan coincidence. Tahimik ang impeachment noon. Disiplinado ang Kamara. Walang nakakalusot na mga rag complaint dyan. Ganyan po ka-strategic si Martin. Sa politika, hindi sapat ang intensyon. Sa politika, hindi sapat ang moral high ground. Ang kailangan dito, numero. 'Di ba kung gusto mo, mga minamahal, ng administrasyon na merong stability, protection, or control nga po dito sa house, ang sagot dyan, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Ibalik nyo si Martin, 'di ba? Dahil siya ang nagdadala dyan ng numero. Tandaan ninyo, ang impeachment hindi yan drama. Yan po ay matematika. At malinaw kung walang numero, delikado. Oo, sino yung delikado? Walang iba kundi yung Pangulo. Kung mali ang liderato, buksan ng pinto. Mga minamahal, binubuksan ng pinto ng mga kupal tungkol nga po dito sa destabilization. Gusto nyo ba yun? Ma-impeach si PBBM? 'Di ba? Hindi sapat sa politika yung mabuti ka lang. 'Di ba? Kailangan sa politika organisado, may bilang upang hindi ka mapaglaruan. Or baka mamaya mapuksa ka ng basta-basta. 'Di ba? Ayaw nating mapatalsik si PBBM, pero ayaw naman nating ibalik si Martin. Yung PFP walang lakas. Si Martin Romualdez lamang po, mga minamahal, ang kayang makapag-save dyan kay PBBM. Hindi naman totally na bibigay natin yung credit sa kanya. Pero siya, yung isa sa mga tao na malaki ang maitutulong para maisalba itong si President Bongbong Marcos. Dito nga po sa napipintong impeachment complaint. Pero alam naman natin na basura na yung dalawang impeachment complaint kasi hindi nga tinanggap ng tawag dito general, 'di ba? Solicitor General kasi nandoon sa Taiwan, 'di ba? Pero wag tayong papakampante. 'Di ba? Hindi natin alam yung panahon, baka malay mo tanggapin 'yan. 'Di ba? So kailangan dapat ibalik dito si Martin. Anyway, natatandaan niyo tong balitang to? House Speaker Martin Romualdez has super majority in 20th Congress. Pakita ko sa inyo. Yan, no? Diba? Malakas si Martin Romualdez. Ano pa? Yung magpapatunay na malakas si Martin. Ito. Super majority of the 20th Congress who support Romualdez include Visayas. Oh, ito. Vismin Solons. Yan, o. Yan. Sampal ko sa inyo yung ebidensya. Diba? O, eto pa. Pakita ko sa inyo. Lakas CMD membership in the House climbs to 110 as 2 Solons governor join party. Ganyan kalakas itong si Martin. Tapos, i-disregard lang natin. 'Di ba? Dapat ngayon, isigaw natin, si Martin, mga minamahal, ibalik sa pwesto. Lalo pa tingnan ninyo, yung Makabayan Black, nag-file din ng impeachment complaint laban kay PBBM. Tingnan ninyo. 'Di ba? Tapos, yung grupo ni Chavit. Nung panahon ni Martin Romualdez, hindi nga to nakakapalag tong Makabayan. Kasi kontrolado niya. 'Di ba? So ngayon, ano nga ba yung punto natin dito? Ibalik si Martin Romualdez. Walang iba. 'Di ba? Anyway, yun lamang po. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, para lagi kayong na-update sa mga video na
ina-upload natin. At sa mga commentators natin dyan, diba, thank you po. Pakisubscribe itong ating video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.